Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video nga ang pag-uusapan natin ay ang mga pangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga. So isang napakasayang pananghalian na naman ang ating pinagsaluhan ngayong araw po ng Friday. And meron nga pong mga naging announcement and surprise dito po sa Itbulaga na siyang tatalakayin po natin. Pero bago natin pag-usapan yan, narito muna ang online viewers ng Itbulaga during Sugod Bahay mga kapatid, and tumaas pa po ito mga Kadabarkads. So sa TVJ Itbulaga YouTube channel, merong 86k na nanonood, and sa TV5 Philippines naman na YouTube channel ay merong 24k. So ang Itbulaga po kanina ay nasa Barangay Punturin, Valenzuela City, and halos nasa 1,000 po ang nagpa-register dyan sa Sugod Bahay mga kapatid. At ang nakakatuwa pa dito mga Kadabarkads, yung isang sponsors po ng Itbulaga ay merong palibreng medical mission para po sa Sugod Bahay mga kapatid. Kung masakit po yung inyong mga tuhod, kasukasuhan, libre nyo po yung mapapacheck sa Sugod Bahay mga kapatid dyan po sa Barangay Punturin, Valenzuela City. So sa Itbulaga lamang po may ganito, since sila po ay nakakalabas ng studio at meron silang segment na Sugod Bahay mga kapatid. And hindi lang po yan mga Kadabarkads ang ating nasaksihan kanina, dahil isang letter sender po ang sumulat dito po sa Dear Itbulaga, no? So isa po siyang working student, meron siyang small business, and binigyan po siya ng Itbulaga ng isang maliit na food cart. And syempre hindi lang po yan ang binigay ng Itbulaga, meron pa pong iba na pwedeng makatulong sa kanyang business. Meron din pong cash na binigay si Tito Soto. So, eto po yung nakakatuwa sa Itbulaga, no? Hindi lang po siya show, hindi lang po sila nakakapagpasaya, kundi nakakapagbigay din po sila ng pag-asa sa mga katulad po nitong working student na gusto pong makabangon sa hirap ng buhay. And speaking of working student mga Kadabarkads, ang Itbulaga rin po, no, ay merong mga scholars po yan. Yun nga lang hindi siya nakaabot sa scholars ng Itbulaga. Full slot na po. Samantalang kanina naman po, akala ko talaga wala si Atasha Mula kasi pagbungad pa lamang po sa Itbulaga kanina sa live, wala po si Atasha, yun pala nagpe-prepare na sa backstage. And nasaksihan nga natin doon yung 3 sayaw na prepare ni Ninang Atasha Mulak ngayong araw. And alam nyo po ba, sabi po ni Boss Joey kanina, darling of dance floor, itong queen or darling ng dance floor itong si Atasha Mula kasi napakahusay niya pong sumayaw. So bali 3 sayaw yun na pagsama-sama niya po. At since siya nga po ang ninang ngayong araw po ng Friday, 2 studio audience ang nanalo po ng kanyang papremyo. And syempre, isa po sa Team Online. At ang nakakatuwa pa dito, yung nanalo po sa studio, may kasama po yung papremyo ni Atasha Mulak ng pansit. Pampahaba daw yun ng buhay, na which is tama naman. So magdako naman tayo sa announcement na dapat nating abangan bukas, araw po yan ng Sabado. So bukas po ang mga behind the scene ng The Kingdom. Entry po ni Bossing Vic Soto para po sa Metro Manila Film Festival. Ipapakita po ang mga behind the scene, and syempre pwede rin po tayong makapagtanong. Team Online, Team Studio, pwede po tayong makapagtanong. Pero sabi nga po ni Bossing Vic Soto, depende na lang kung sasagutin niya yung mga itatanong po ninyo. So bukas, exciting na naman po ang araw ng Sabado natin mga Kadabarkads, dahil syempre nag-prepare ang Itbulaga ng mga pa-surprise para po sa ating lahat. Every Saturday, special po yan para po sa TVJ. Samantala ngayong araw naman po ng Friday, meron pong event para po sa MMFF, Media and Fan Con. Sabi nga dito ng MMFF, excited na kaming makita at makasama kayo mamaya dito
sa MMFF 50 Media and FanCon. Kita-kits mamayang 3 p.m. sa Quantum Skyview Gateway Mall 2. And ipapakita ko po sa inyo kung gaano naghanda ang Metro Manila Film Festival para po dito sa Media FanCon. Di naman sila halatang nag-prepare, diba? Tingnan nyo po yung setup ng kanilang venue. So, possible kaya na present si Bossing Vic Soto at ang mga cast ng The Kingdom dito? Well, sana nga po, no? Samantalang ang TV5 naman or Kapatid Network ay may libreng sakay, mga Kadabar Kads. Sabi nga dito, sakay na. Ang hatid saya libreng sakay ay babiyahe simula 2, 4 at 6 sa mga sumusunod na lugar. Quezon Avenue EDSA Top, Monumento Angat Bulacan, Quezon Avenue San Jose del Monte Bulacan. Ride na at mag-ingat sa biyahe, kapatid. So ayan, sagot namin ang biyahe mo, kapatid. Para po ito sa hatid sayang libre sakay ng TV5. Merong pa ganito ang TV5, nakakatuwa naman. Siguro, pamasko po ito sa ating mga Kadabar Kads and syempre sa mga kapatid. At oo nga po pala mga Kadabar Kads, dito po sa Sugod Bahay mga kapatid, ang dami pong nadismaya kanina. Kasi yung nabunot po sa Sugod Bahay ay mayaman po, no? Mayaman po si Lola. Kaya naman habang nagbabasa po ako ng comment sa live chat ng Itbulaga, nababasa ko na sana di na lang daw sumali yung mayaman kasi may kaya naman ito. So ang Itbulaga po kasi hindi po sila namimili, mayaman man yan or mahirap, hindi po nila yan dinidiscriminate. Pantay-pantay po nila na tinatrato yung mga nabubunot po nila. Kasi hindi naman po nila pinipili yung mga nabubunot. No, hindi naman po nila alam kung sino yung mga nabubunot po nila. Kaya sabi nga po ng iba, be kind kasi senior citizen na yan and malaking tulong yung binigay po na cash prizes nila Bossing at ng mga Dabar Kads dito para po sa pang-medicine. So, hindi naman natin mapipigil na mag-opinyon at mag-komento yung mga nanonood kanina kasi syempre, meron tayong iba't ibang pananaw. Pero yun nga po ang opinion ko din na be kind na lamang dahil ang Itbulaga ay wala pong pinipili sa mga sumasali po sa Sugod Bahay. So, ang dinidiscriminate nila dyan ay yung mga hindi po nakapila sa Sugod Bahay mga kapatid. Kasi unfair naman yun, di ba? Sa mga pumila tapos mabubunot yung di pumila. Unfair yun sa mga nakapila. Kaya yun po yung hindi po nila tinatanggap. Samantalang bago po matapos ang update nating ito, nais ko lamang pong batiin ng congratulations itong isang host ng Itbulaga. Walang iba kundi ang ating main girl na si Maine Mendoza dahil nasungkit niya po ang award sa Makabata Awardee Anak TV Awards na siyang gaganapin ngayong araw. So maka-attend kaya si Maine Mendoza, ganun din ang iba pang may mga award. So abangan po natin yan. So ano po ang masasabi ninyo dito mga Kadabar Kads? Hanggang dito na lamang po ang ating comment at maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa DIRS 2.0.